Ito guys, may share naman ako sa inyo. Isang Note 10 Pro na walang camera. Hindi gumagana yung front camera. Nag-aano lang siya guys. Nawawala-wala. Ayan, test natin. Ayan. Parang may sign lang siya na biglang nagkakaroon tapos mabuwabalik sa back camera. Ayan. Ang problem nito ay hindi talaga siya nag-o-open. Ayan, titingnan natin sa diagram kung ano yung problema nito. So, dito natin nalalaman kung ano yung rekta kaagad na lagi nagkakaroon ng error. Saan siya nakadirect? Mismo sa, ayan, sa front camera. Yung wiring niya papunta mismo sa CPU. Kaya, ang gagawin natin dito ay i-reball yung CPU dahil hindi gumagana yung camera. Pag nag-overheat, ito yung nag-disconnect. Kaya, nawawala yung camera nito. Ayan. So, kailangan i-reball natin para bumalik sa dati. Ngayon, titingnan natin kung mapapagana ba natin. So, walang option dito guys, kundi babaklasin natin yung CPU. Ingat na lang tayo dito kasi buhay yung unit. So, yun lang ang solusyon para madaling bumalik sa normal. Ayan. Tanggal muna natin yung mga camera bago tayo mag-reheat ng CPU. Ayan. Sana makatulong ulit to guys sa mga bagong technician kung paano gawin yung mga hindi gumagana ang camera. Ayan. Tatanggalin muna natin yung pinaka-frame para mabilis natin mabunot yung CPU nito. Kadalasan, yung mga ganitong sira, minsan yung camera error. Ayan. Ito naman, pag inopen mo yung camera apps niya, parang magbubukas tapos hindi tumutuloy, bumabalik sa back camera ulit. Kaya decide tayo na re-reball natin yung CPU. Tanggal na natin. Gagamit tayo ng 350 na init. Tapos, yung gamit natin is 12mm na butas ng nozzle. Ayan. Tinlagyan natin ng takip yung power IC para safe na safe. Pati yung sa MMC, tinatakpan din natin para iwas. Kasi mas malakas yung init ng buga kaysa yung tama. Kaya pag ang hot air tumama na, mas malakas yung init sa mga bandang gilid-gilid. Para maiwasan natin makadisgrasya, kailangan takpan ninyo yung mga gilid-gilid. Kaya pag yung iba minsan, pag hindi natakpan, pumuputok yung MMC. Lalong masisira. So, iwas kayo sa bawat galaw, dapat talaga may mga takip. Kasi, lalo na pag yung ganito kalaki ang piyesa na tinatanggal mo, mas malakas yung init na tumatama sa mga gilid. Kasi, open masyado yung nozzle niya. Pero pag yung mga nozzle na mga 6mm, 8mm yan, okay lang kahit walang takip-takip kasi maliliit lang naman yun eh. Ito, pag mga CPU, automatic talaga, tinatakpan natin yung mga gilid dahil para iwas na hindi mahagip ng init yung ibang pyesa. Kasi kung hindi natin tatakpan, mangyayari, dagdag problema, dagdag sira na naman yun pag nagkaroon ng error. Ayan, linis muna tayo. Reball. Yan yung ang mga ganitong unit guys, mga Xiaomi Note 10 Pro,
ang overheated na ganito pag mga deadbot. Sa mga encounter ko kasi mga deadbot minsan pag 300 to 400 hindi talaga nagagawa yung reading ng CPU niya sa power supply. Pero pag mga 200 pababa, matik talaga siya nagagawa. Mas maganda pa nga yung walang reading, nagagawa pa yun. Pero pag yung reading ng 300 pataas, negative na siya, hindi na nagagawa. Kahit anong ulit mo pag-revolve, kahit anong pilit mo pag-revolve, hindi talaga siya nagagawa. So, kaya sinishare ko yan sa inyo para may mga idea kayo. Kung may mga power supply kayo, mas madali nyo malaman kung CPU ang sira o hindi CPU. Ayan. Manipis lang ang ginagamit ko dito guys na pag-revolve para mabilis kumapit. Kasi pag masyado nating kinakapalan yung lead pag-revolve, minsan di nagpa-power yung unit, ayaw mag-on. Kaya ang gagawin natin manipis para mabilis kumapit. Yan. Manipis na manipis lang to. Matrabaho lang talaga pag mga ganito guys. Pag naglinis na matrabaho kasi kailangan malinis na malinis yung CPU bago natin ibalik. Yan. Kaunti lang lalagay natin. Para pasok na pasok. Pag marami kasi lalagay natin, gumagalaw yung CPU. Mas maganda pag kaunti. Kaunti lang lalagay, kapit agad yan. Hindi gumagalaw yung pinaka CPU. Ayan. Ayan. 350 pa rin gamit natin sa pagbalik. 350 yung hot, yung init. 23 yung hangin. Ayan. Alog ng kaunti. Okay na. Palamigin lang natin ng kaunti. Tapos test na natin yan. Ayan. Dagdag. Ang ginamit ko dito yung flux na to, yung Rosen flux. Ayan, okay na. Test na tayo. Tingnan natin kung magbubukas yung camera. Yung front camera sira. Hindi gumagana. Test natin kung mapapagana ba natin. Tagal-tagal ako hindi naka-upload guys, kaya marami tayong ginagawa. Puro may hirap. Tagal-tagal na hindi naka-upload. Ayan, test natin. Test natin yung front camera. Ayun. Ayun, nagbukas. Okay na, gumagana na siya. So, yun lang ginawa natin ay nag-revolve tayo ng CPU. Ang sira niya ay front camera. Ayan, gumagana na. Sa hayop na makatulong ulit. Salamat.